Okay, sir. So, ibig sabihin ng project na to, ngayon ay June. Opo. So, 'di ba ang planting season supposedly ay ganon. Ngayon, June, July. Opo. Tama po ba? Opo. So, walang lalabas na tubig. Wala, sir. So, kung sino ang gustong magtanim ngayon, rain-fed. Yes, sir. Aasa siya sa tubig-ulan lang. Yes, opo. From the irrigation, walang lalabas. Wala, sir. Tapos, kailan po mag-start maglabas ang tubig? October nga, sir. October na, yun na yung planting season. Opo, that is for dry. Pero For ngayong dry. wet season, at talagang tag-ulan naman, practice namin ito. Kahit walang tubig, makakabukid po kami. Kasi base sa mga pinapagawa po namin mga sweep. Ayun, yung paano yung mga walang mga sweep? Ano po, yung rain-fed lang talaga. May mga bomba naman po. Yung mga sarili-sarili lamang ay masakit sa bulsa at gagamit po ng tulo. Sarili-sarili nila. And by October, by that time, na-harvest na rin yon. Yes, sir. Opo. So, sabay-sabay na lahat magtatanim. Tatanim po this Yun na yung start ng, kumbaga yun yung first cropping cycle. Opo. Sa dry season. So, parang hindi rin malaki yung epekto doon sa pagpalit, no? Yung transition period parang hindi mahirap. Marami pong natutuwa. Kami po ay marami talaga yung natutuwa. At yun nga, ang ani po sa tag-araw, malaki yung ani. So, at saka walang risk. Opo, ayun. Gaano ba kalaki, sir, yung difference? Kung summer, yung dry season, how many kavans? Ang sample na lang po natin pag tag-ulan, pag umani ka ng 70, 80 to 100, masaya ka na. Kasi 70 to 100, masaya 100, ka na. 120, masaya ka na. That is during wet season. Wet season. Kasi ang palay kasi kailangan talaga niya ng energy. So pagdating naman po dun sa dry, doble siya yung ani. Ito yung 200. Dito na po kami nakakabawi. So kung 2 cropping cycle, 400 na kaagad. Yes, sir, po. Plus meron pa siyang third crop. Third crop kasi ito papasok. Sahod ulan. Sahod ulan, po. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Mga ka-agribusiness, pupunta po tayo sa Cordillera from Kalinga, Apayao, Mountain Province, Ifugao at Benguet. Kung sino interested na ma-feature, contact us 0917-827-7770. Now, ang ano lang natin dito is that hindi naman masamang baguhin natin yung konsepto. Kung tayo ay ginagawa natin yung pare-parehas na sistema and then umaasa tayo ng ibang resulta, yun. So, kailangan may baguhin tayo rito. Like for example, yung programa ng NIA ngayon, sisimulan namin itong October na, no? So, babaguhin namin yung cropping calendar. Kasi yung present cropping calendar ng NIA, yung isang cropping calendar magfo-fall ng tag-ulan. Ang cropping calendar namin sa mga areas na yung dry, ang cropping calendar namin talaga dyan is magsisimula kami ng December or January. Mag-ani kami ng Abril, Marso, Abril, ganyan, hanggang May pa. Tapos magtatanim na naman kami ng July. Yung July, ito yung tag-ulan Ito yung wet season. Yes, ito yung wet season. Ang gagawin namin, gagawin namin yung first cropping October, para ani kami ng February. So quick turnaround tayo, February, March, tanim ulit kami. Para April, May, ani ulit kami. Ani pa. Kasi pag during this dry season, walang bagyo Yes, sir. Yes, sir. Hindi lang yun, maaraw. Sabi nila, mas maganda ang ani talaga sa dry season. See? So, pag ginawa mong ganon, bakit hindi mo ilipat? Irrigated naman kami. So, tinanong ko yung aking mga regional manager. Sabi ko, bakit itong isang cropping season natin nataon sa... Wala makasagot sa akin. The only reason is that, again, kultura yun Kasi dati-rati, nung wala pang irigasyon, yung mga tao magtatanim sa pag-tag-ulan na. Pero pag tag-ulan na, nandiyan na rin ang tag-bagyo Correct po. So, bakit hindi mo i-maximize yung irrigation system mo? Diba? So, yun po yung ating gagawin. Kung ginawa ko pati ho yun,
tataas na ang yield natin sa dalawang cropping, meron ka pang nadagdag na cropping intensity. Kasi pwede kang magtanim dito sa pang tag-ulan or magratuning ka na lang eh. Wala ka ng gastos, konti na lang gastos mo kasi pag tutubo na lang yung lagyan mo na ng isang sakong abono yan, tutubo na yan. After 45 days, ani ka. After 45 days na naman, ani ka na naman. Pwede kang pwedeng magrato ng 2 may times, mga sir? variety po na gano'n. Ratuning, although mas mababa na nga lang ang yield, pero additional, hindi bale na kasi tagbagyo yan eh. Diba? Wala ka naman masyadong kapital doon. Kung mabagyo man, okay lang. Okay lang. Kasi wala ka namang At saka mas inputs matibay marami. sa bagyo to, ang rato. Kasi mas mababa siya eh. So yun po yung idea po doon. Sir, dati yung pag-uusapan natin, para sa akin parang mainit na na talakayan, mainit na usapin. Kasi yung usapin na babaguhin natin yung planting season ay katumbas siya nung kaugalian ba na magtatanim ang farmer pag ayan na yung tag-ulan. Pero ngayon, gagawin natin 2 cropping cycle during summer. Yes, sir. So, yung nangyari po ito na plinano sa panguna ng ating mahal na administrator, Eduardo Guillem. Dahil nga sa naging El Nino siya. Okay. So, timely na naging El Nino, dito nabuo na yung cycle ng cropping calendar ay babaguhin po namin together with the administrator. Na dahil sa wala pong laman yung dam, and as of now is 174 point something lang, na sa halip na magpawala ng tubig at talagang wala naman po tayong pawawalan, sir. Ang pinag-uusapan natin dito, sir, yung Pantabangan Dam. Yes, sir, opo. So, ito yung nagdidikta, kaya babaguhin po natin yung cropping calendar for wet season. All together with yung dry season. So, tayo po, ipunin po natin yung dam, yung laman ng dam, at magdadayatan po kami ng 2 beses ang tag-araw. Ibig sabihin, kami po ay magpapawala ng tubig ng October, 6 ng February. Okay. Then, 6 ng March, 6 ng June. Nandito po kasi yung magandang ani na hindi po kami bumibitaw dito na sa general average namin sa sakop is 190 bags per hectare. So nandito, sa tag-araw nandito po kasi yung magandang ani. Kaya, proven na yun, sir. Opo. Kaya proven talagang na. Matagal na namin binabalak ito na talagang hindi susubukan, talagang gagawin po namin. Yun, sir. So, ever since gusto niyo na to, ngayon lang may implement. Yes, sir. Kasi may mga basis na po kami, yung mga naunang umaan ng September, nagtatanim ng October, ani ng February, tanim ulit sila ani nun yun, nagtatagumpay sila, napaganda ng ani. Okay. So how much more pag talagang tututuhanin natin? Ganon, sir, yun. Yun ubang tubig sa Pantabangan Dam ay enough yun na isusupply yung pangangailangan ng lahat ng rice field na sasakupan nyo for 2 cropping cycle? Sa pag-aaral po namin, sir, enough yun sapagkat mag-i-start po kami ng October, that is wet season pa rin yun at nag-uulan, nandun yung malalakas na bagyo. So kahit malalakas yung bagyo, okay lang kasi yung palay namin ay mga bata pa siya. At ang tag-ulan po sa amin umaabot up to January. Okay. So hindi po namin problema yon. Talagang kasya po yung tubig na ipunin sa dam. Sir, so walang resistance doon sa mga tao, sa mga iba-ibang presidente ng Irrigators Association at pati yung mga members nila. Wala akong resistance dyan. Wala naman, sir, kasi nakita nyo as of now kanina, nag-general assembly kami. Opo. And then from time to time, nagmi-meeting po kami. Pinag-usapan po namin yan. Agree naman po sila lahat. Kasi ako po yung timon doon sa UPRAISE. Tinanong ko po lahat, mga taga-pangulo ng bawat division, from division 1 to 6, they are agree. Okay naman po sila na mabago
Kasi naghabol nga rin po kami ng magandang ani. Ang magandang ani nasa Tag-Araw po. Okay. Tag-Araw. Sir, pag binago natin to, gaano kalaki ang ilalaki ng harvest natin? Makakatulong to doon sa may tinatawag ba na shortage tayo sa palay? Malaki sir, yung kakulangan po sa kasapatan ng pagkain. Pag ginawa po ito, tinan nyo sir magtatanim kami ng 2 beses sa isang tag-araw. Okay. Tapos magta-third crop kami. Malaking bagay po to. Kasi ang Central Luzon alone, ang naiko-contribute po namin is almost 22% sa kabuuang pagkain ng buong bansa po Buong natin. Pilipinas, Opo, 22%. 22%. Yung nasasakupan mo, sir. Opo. Wow. Sir, ibig sabihin nito, yung implementation ng project nito, sa lahat ng nasasakupan ng NIA nationwide or para sa inyo lang muna? Ang totoo po nito, buong bansa po itong ginagayak ng ating mahal na administrator Okay. para talagang makatulong sa rice self-sufficient, sa kasapatan ng pagkain po. Ito yung pangarap po ng ating mahal na administrator. At ang presidente? At ang Pangulo po natin, higit sa lahat ating Pangulong BBM. Sir, kanina nag-uusap tayo, sinasabi mo na rice farming sa Vietnam, rice farming sa Japan, ganyan na. Magagaling sila. Pero sinabi mo, sir, hindi. Mas magagaling sir, ang tayo. Filipino farmer. Bakit mo nasabi yun, sir? Ang Vietnam po talagang galing po ako doon, dinokumento ko po talaga. Pagdating po sa ani ng by hectareage, hindi po obra sa atin kasi umabot po tayo ng nagpi-15 tons po tayo up. Ay doon, 15 tons opo, per hectare po. 15 tons per hectare. 15. Umabot po tayo. Gaya nung ito nasaksiyan Record naman. yun. Record yun. Record breaking Nasaksiyan yan. ni Sir Admin. Opo. Yung siya mismo kasi si Admin mismo nag-drive doon sa harvester. Okay. Pero yung ani doon is only 233, 57 kilos in 1 hectare. Okay. Si Admin ang nag-drive. Napatunay niya. Nakita niya. Namangha siya talaga sa timyas ng bunga ng palay. Doon sa lugar po. Dito sa Nueva Ecija, sa Central Luzon. So compare doon sa Vietnam, exporter sila. Pero sa ani, hindi sila obra sa atin. Sa ani. Lamang ay maluwang po kasi yung hectareage po nila roon. Yun ang pinagkaiba. Opo, yung pinagkaiba. Mahina sila humani, mahina yung ani nila. Magkano po yung average na ani nila per hectare? Ano lang po sila roon? Mataas na yung 100. 100. Sa atin, sir, huwag ka nang magpalay kung 200. Pag bumaba ka, sir, pag bumaba ka sa 150, huwag ka na magsaka. Huwag ka na magsaka. Huwag ka na magsaka. Pero yung para masaya ka na, ilan yan? 200? 200, huwag kang bababa. Para Huwag kang masaya. bababa ng Kahit 200. na 180 to 200 man lang. Ibig sabihin, Okay na sir, po yun. lumalabas kalahat, doble. Doble, sir. Opo. Doble sa dami ng na-harvest ng Filipino farmer versus dun sa Thailand. No, sa Vietnam. Sa Vietnam. opo. So, 2 times mas malaki ang ani ng Filipino farmer per hectare kumpara doon sa farmer ng Vietnam. No, sir. Pero ang difference nila malaki. Maluwang po Ang yung hectareage po nila, sir. hectareage Malaki po nila. yung hectareage nila. So, doon ho tayo natalo. Opo, maluwang po yung kanilang bukirin. So, sobrang laki ng bukirin nila and obviously, mas malit naman yung population nila. Nakakapag-export. Kaya sila nakapag-export. Tsaka hindi sila kumakain ng bigas, sir. Noodles. Puro noodles, puro pansit. Hindi po tagay ng Pilipino na talagang Breakfast, puro, lunch, dinner. Puro ano tayo, puro kanin. Ayun. So talagang malaki yung pangangailangan natin. At hindi sapat yung number of hectares na natatamnan ng palay. Pero sa tansya ko, sir, ito, pag yung talagang todo suportahan lang ng pamahalan natin yung sa pagsaka, we can ma-attend po natin yung rice self-sufficient. Basta masuportahan. Opo, may suporta lang. Okay. Tungo sa makabagong teknolohiya Opo. na, ito nga sinasabi ko nga palagi, yung mga magsasaka nating kapatid nating magsaka, iwanan na yung old practice. Yung old Punta na practice. sa makabago. So itong paglilipat ng cropping cycle is already, isang way para makatulong
dumami ang production natin. Yes, sir. Bukod sa dumaming production, makatulong, dagdag kita ng magsasaka. So, sinasamantala ko nga, sir, na pinananawagan sa ating Pangulo o sa ating Secretary ng Kagawaran ng Agrikultura na dagdagan yung budget ng DA na para masustain yung mga ma-augment yung pangailangan ng mga magsaka. Rice farmer. Yes, sir. Okay. Sir, so napag-usapan natin yung Vietnam. Gaano ba kalaki yung sakahan sa Vietnam ikukumpara dito sa sakahan meron sa Pilipinas? Ang Vietnam, sir, ang alam ko, yung last na punta ko nung nakaraang taon, nasa 18 million sila. 18 million hectares. Ang Pilipinas po? Compare ang Pilipinas na ano lang yata tayo, including rent feed, parang na ano lang yata tayo, nasa 7 na lang siya ngayon. 7 lang? 7 lang. Lamang na sila ng 11 million. Oo. Kasi yung pinatutubigan po natin, under ANIA, I think nasa 1.3 million plus lang. So yun. Sir, going back doon sa programa na pagpapalit ng planting calendar. So for the case ng mga farmlands or rice field na ine-irrigate ni NIA, madali yan i-convert. Yes po. Paano, sir, yung mga lugar na South Ulan, ganyan, magtatanim pa rin sila doon sa gusto nilang oras? Sir, makakapagtanim pa rin. Kaya nga, alam naman po niyo magsasaka, ano siya very proactive sila eh. Alam na nila yung kainatnan nila, although rent feed sila, may mga sarili-sarili pong bomba niyan. Okay. And as of now, dahil sa taas ng consumption ng fuel, masyadong mataas, malulugi sila. Kaya ang pamahalaan naman natin ngayon, sila na yung lumalapit, hinikayat na magtayo ng mga solar pump para malesen po yung gastos nila sa pagsasaka. Yun, sir. Sir, gaano ba kalaki yung problema natin para maging sufficient ang rice requirement natin sa Pilipinas? Saan nanggagaling talaga yung problema? Ang problema po yung sa kulang talaga sa budget, not enough yung budget para ma-attain talaga ma-augment talaga yung pangailangan ng mga magsasaka. For example na lang, kung nakita nyo, gaya ng mga sweep na yan, need po nating ma-dredge, malagyan ng protection dike, malesen po yung mga pagbaha. Gaya nito, pag talagang La Nina po ito, pag aanihin po ito, mga unang linggo ng July, tatamaan po ito, malulubog siya. Pero pag maayos yung mga waterways natin sa mga flood control, aani po ito na maganda. So ito yung pinananawagan na, sir, natin na dagdagan yung pondo para sa agrikultura para talagang ma-attain po natin yung rice self-sufficient. Sufficiency. Sir. Pero bakit, sir, usapan lang to. Yes, sir. Dito sa Pilipinas, ito sinasabi natin kulang. Ang daming binibigay-bigay ni gobyerno na ayuda. Ayuda. Sa Thailand wala namang ayuda. Bakit? Maunlad po sila. Maunlad ang rice farming nila. Alam niyo, sir, kontra ko sa ayuda na yan. Okay. Tinuturuan mong tamad yung mga tao. Dapat ibigay bingwit at salok ng isda. Huwag pera. Kasi tuturuan natin magiging tamad sila. At saka yung mga ayudan, ipatong na lang sa presyo ng mga palay. For example, ang price po ng palay ngayon, ang farm gate po ng price palay po is 25, 26. Idagdag na lang doon. Doon na lang nalimot, 30. Doon na lang natin dalhin. Kasi yung ayudan... Simple pa yun, sir. Tama po yun. Simple. Kasi pag puro ayuda, tinuturuan nating patawarin po niyo ako. Ang hirap i-account, di ba? Totoo po yun. Bigyan ng binhi, katakot-takot na listahan. Mga Koreano. Di ba? Bigyan ng... Tama, sir. Fertilizer, katakot-takot na listahan. Ang hirap. Opo. Di ba? Pati doon sa parte ng gobyerno. Ang hirap kaya nun. Paano nila i-distribute lahat yon? For example, as of now, may subsidy doon sa binhi. Nagbibigay ng binhi, ayaw din naman ng farmers yung binhi. Ayaw niya. Kasi hindi akma sa lupa.
Hindi akma sa Hindi lupa. akma sa lupa. So dapat farmer's choice, sir. Ang Oo. gagawin ng pamahalaan natin. But anyway, that's another topic. Opo. Isang mahabang discussion. Opo. Separately. Okay, sir. Kailan ang implementation talaga nitong paglipat natin ng planting season? By the way, ang general public, no, sir, hindi sila aware, no? Ang aware pa lang dito ay yung mga farmer leaders. No, sir. Ang info dissemination, ginagawa po namin, nakita nyo sa General Assembly po namin, na spread out na po namin. At talagang alam nila na yung dam namin ay talagang nakikita nila through TV, radio, social media. Walang laman yung dam. Gusto man po nating magpawala ng tubig yung ating mga boss sa dam. Ala na mo pong pawawalan. Yes, sir. Aware yung tao na walang laman yung Pantabangan Dam. Yung general public po to, ha? Yes, Hindi sir, yung opo. farmer. Opo. Yung farmer, nasabihan nyo na sila lahat. Nasabihan, alam na po. Maglilipat tayo Opo, na. alam ano, na po, at alam na lahat po sila gusto. Gusto po. Walang umaayaw doon. Wala po. Yung general public ngayon, let's say, kaming mga taga Manila, aware, hindi pa rin aware. Na Yes, sir. Maglilipat tayo ng planting Yes, sir. season. Opo. Hindi po nyo alam yun. Oo. Pero sa mga magsaka, alam na po. Sa magsasaka, alam na. Kasi ganito po yung ano namin. Bilang ako po ay taga-pangulo, utusan nila, papatawag ng pulong together with the managers from the mga engineers, from division managers, from division 1 to 6. At the whole UPRIS, isasabing na pag-agrihan namin o walang lalabas na tubig, ito yung cropping calendar. Start tayo ng October, ani ng February, tanim ng March, ani ng June. So pagka sabi ko po namin sa mga pangulo ng bawat division, yung pangulong ng division da-download sa division. Papatawag lang yung taga-pangulo, napakabilis. Napakabilis, sir. Ito nga, sir. Ito yung isang maganda. Magsabi ka ng isang tao na nasa ilalim ng patubigan under irrigators. Within 24 hours, malalaman natin kung magsabi ka ng hanapin mong tao. Kahit nasa Mindanao, Bisaya. Within 24 hours, through cellphone lang, malalaman namin kung saang mong lugar yan, yung tao. Basta magsasaka na under ng patubigan ng NIA. Sa Ganun ka-organize. Ganun po ka-organize. Ganun ka-organize. Okay, sir. So, ibig sabihin ng project na to, ngayon ay June. Opo. So, di ba ang planting season supposedly ay ganon. Ngayon, June, July. Opo. Tama po ba? Opo. So, walang lalabas na tubig. Wala, sir. So, kung sino ang gustong magtanim ngayon, rain-fed. Yes, sir. Aasa siya sa tubig-ulan lang. Yes, opo. From the irrigation, walang lalabas. Wala, sir. Tapos, kailan po mag-start maglabas ang tubig? October nga, sir. October na, yun na yung planting season. Opo, that is for dry. Pero For ngayong dry. wet season, at talagang tag-ulan naman, practice namin ito. Kahit walang tubig, makakabukid po kami. Kasi base sa mga pinapagawa po namin mga sweep. Ayun, yung paano yung mga walang mga sweep? Ano po, yung Rain-fed lang talaga? May mga bomba naman po. Yung mga sarili-sarili Lamang ay nila. masakit sa bulsa at gagamit po ng puno. Sarili-sarili nila. And by October, by that time, na-harvest na rin yon. Yes, sir. Opo. So, sabay-sabay na lahat magtatanim. Tatanim po this Yun na coming yung October. start ng, kumbaga yun yung first cropping cycle. Opo, sa dry season. So, parang hindi rin malaki yung epekto doon sa pagpalit, no? Yung Hindi, sir. transition Hindi, sir. period parang hindi mahirap sa Marami farmer. pong natutuwa. Kami po ay marami talaga yung natutuwa. At yun nga, ang ani po sa tag-araw, malaki yung ani. So, at saka walang risk. Opo. Ayun. Gaano ba kalaki, sir, yung difference? Kung summer, yung dry season, how many kavans? Ang sample na lang po natin pag tag-ulan, pag umani ka ng 70, 80 to 100, masaya ka na. 70 to 100, masaya 100, ka na. 120, masaya ka na. That is during wet season. Wet season. Kasi During ang palay kasi kailangan talaga niya ng energy. So pagdating naman po dun sa dry, doble siya yung ani. Ito yung So nagto 200. dito na po kami nakakabawi. So kung 2 cropping cycle, 400 na kaagad. Yes, sir, opo. Plus So, meron pa siyang third crop. Outer crop Kasi ito papasok. South ulan. South ulan, opo. So malaki po yung Ang laki. advantage sa disadvantage. Malaki yung linaki. Malaki po. Okay, sir. Given that, sir, meron ba kayong mensahe sa audience natin about this project? Sa lahat po ng mga nanonood,
Ako ay tagapangulo po ninyo, hindi lang dito sa regional office ng Niayo Praise. Ako po ay utusan representative din nyo sa National Confederation. Hindi naman po ako nagpapabaya. Kaisa po ako ng ating mahal na administrator sa magandang programa. At higit sa lahat yung ating Pangulong BBM na laging sinasabi at lagi naman namin kaharap ni admin na pagbaba niya walang maiiwang magsasakang naghihirap. At umaasa po kami doon. So hinihikayat ko kayo mga kapwa magsasaka na akapin natin yung mga bagong teknolohiya, mga bagong pamamaraan ng pagsasaka. Iwanan na po natin yung old practice kasi hindi po tayo talaga uunlad dyan. Hindi tayo uunlad dyan. So akapin po natin yung bagong teknolohiya. Uunlad po tayo. Tatandaan po ninyo, nasa sipag at kabay natin yung ating pag-asenso. Kaya po natin to basta sama-sama, walang imposible. Wala pong imposible. Ayan. Pangulo, maraming salamat. Sa lahat po ng nanonood, maraming salamat po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo, Sir. Sir Yes, Buddy, sir. mabuhay po kayo. Sir, ang gati t-shirt. Sige, salamat. Maala ka na kung sinong gusto mong bigyan. Sir, thank you Mali Thank you. Nakita tayo ulit Kami thank you ta. Sir, next time kahit po feature tayo yung story at successful farmer. Na individual farmer. Naging farmers mo. One sir. Sige sir ha. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.